Sabi po ng John chapter 4, verse 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyang uri ang pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So sige po, saglit po tayong pumikit at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Ama, kami po o Diyos ay nagpapasalamat dahil sa hapong ito na kung saan Panginoon, dinala mo kami sa lugaring ito upang Ikaw Panginoon ay amin pong papurihan, pasalamatan at sambahin ka namin Panginoon sa gusto mong kaparaanan. Ang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan niyo Ama na sa hapong ito, ang iyong mga salita ay patuloy na mangusap sa iyong mga anak. Makita nila Lord yung katotohanan at katapatan ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Sapagkat alam ko po Panginoon na kung ang iyong mga anak ay matuturuan ng iyong mga salita, wala pong maghihirap, wala pong mapapahamak, isa man sa iyong mga anak. Hayaan mo o Diyos na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ang bawat isa'y patuloy mong mapagpala. Marami pong salamat Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Purihin po ang Diyos. So, sige po sa hapon pong ito, hindi ko na po pagtatagalin, aralin po natin ito. Napakahalaga po sa buhay ng isang tao na pagdating po sa kaligtasan, hindi mo lang sinasabi, ako'y ligtas, kundi po yung sinasabi ng Biblia ay nararanasan natin sa ating buhay. At kapag hindi po, paano mo masasabing ikay ligtas? Yung sinasabi ng Biblia, hindi mo naman nararanasan. Amen po. Ibig sabihin, wala kang magiging batayan, wala kang magiging patunay. Kasi bakit po? Yung sinasabi ng Biblia ay hindi mo naman nararanasan. So sige po sa hapon pong ito, makinig po kayong mabuti dahil napakahalaga po na ito po'y ating maunawaan. Pag hindi nyo po ito naunawaan, hindi nyo po malalaman yung tunay na ligtas. So sige po ito po yung ating pong aaralin sa hapon pong ito. Sabi po rito sa ating pong topic, ligtas ka na ba? Ayan. So ngayon, tingnan po natin sa Bible, siya po ay sumasamba sa Diyos. Tingin po kayo. Siya po ay nananalangin, tumutulong sa mga Hudyo. Ang problema po rito, hindi pala siya ligtas. O ngayon, tingnan nyo po, ang Diyos po kasi ay tumitingin po sa puso ng tao, hindi po sa relihiyon. At ako po naniniwala, kahit ano ka pa may relihiyon, pagka may mabuti kang puso, ililigtas ka rin ng Panginoon. Amen po. O sige, makinig po kayong mabuti para makita po natin yung kulang, bakit hindi po siya ligtas. O sige po, makinig kayo mabuti. Sabi po rito, Gawa chapter 10, verse 1 to 5, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. O ngayon, tingnan niyo po, verse 2, siya ay isang debotong tao. Sabi diyan, siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Tingnan po natin sumasamba sa Diyos, 1. Siya'y matulungin sa mga Hudyo, 2. At laging nananalangin sa Diyos, 3. Okay po. Pero ang problema po rito, nung siya po ay padalan po ng anghel, dalawa na lang po sinabi. Tingnan niyo po, makinig po kayo mabuti.
Sabi po sa verse 3, minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos, siya'y tinawag na Cornelio. Siya'y tinawag Cornelio. Tingnan niyo po. Verse 4, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Meron na po bang kulang? Meron na po. Ano po yung kulang? Pagsamba sa Diyos. Tingin po kasi kayo, pagka po kasi mali, ang pagsamba ng tao, mali na rin yung kanyang sinasamba. Paano kang maliligtas kahit mabait ka, kahit matulungin ka, kung yung sinasamba mo, peke? Parang ganito, tingin po kayo, ito problema. Ikaw totoo, pero yung sinasamba mo, peke. Ikaw totoo, yung dinadalanginan mo, ang peke. Paano kang maliligtas? So ngayon, uulitin ko po, ang Diyos po, hindi tumitingin sa relihiyon. Tumitingin po siya sa puso ng tao. At si Cornelio po, pinababaan po siya ng anghel ng Diyos para sabihin po sa kanya ang kanyang mga gagawin para siya maligtas. Tingin po kayo. Sabi po rito, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Tingnan niyo po. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-aatubiling sumama sa kanila. Sumama rin siya sa akin. Ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Tingnan niyo po. Verse 13, isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Tingnan niyo po. Sabi po ron, sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay sa kabila nung ginagawa po ni Cornelio, siya'y sumasamba sa Diyos, siya'y mapanalanginin, tumutulong siya sa mahihirap. Ang problema, hindi pala sa ligtas. Napakalaki pong problema. Kasi po bakit? Pagka po mali ang pagsamba, mali rin yung sinasamba. Ako po'y naniniwala, lahat po ng naririto, hindi po mali ang ating pagsamba. Dahil, ano po sabi? John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Meron po kasi kung ipinag-pray, dito lang po sa San Pedro, alam niyo po, matanda na siya. Alam niyo po, ang dinadalanginan niya, yun pong picture ng albularyo, yun po ang dinadasalan niya. Paano maliligtas to? Hindi niya kilala yung Diyos na magliligtas sa kanya. Ngayon, tingin po kayo. Sabi po rito, ano-ano ba ang katiyakan na tayo ay ligtas na? Ulitin ko po, dapat yung pong sinasabi ng Biblia, nagaganap po sa ating buhay. At pag hindi po nagaganap yan, paano mong sasabihin ikay ligtas? Hello? Andiyan pa po ba kayo? Ngayon, tingnan nyo po, ano-ano ba ang katiyakan na tayo ay ligtas na? Tingnan nyo po, number 1. Sabi po rito, naging anak ka ng Diyos. Bakit po? Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo po, ano yung katiyakan na tayo naging anak ng Diyos? Sabi po ng Bible. Sige po, basahin nyo nga po ng malakas. 1, 2, 3. Ano po ang sabi? Subalit ang lahat ng tumanggap
at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tingin po kayo sa akin. Yun daw pong sumampalataya kay Jesus Christ, yung tumanggap kay Jesus Christ, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Eh yung hindi sumasampalataya kay Jesus Christ, ayaw tanggapin si Jesus Christ, anak nino. Ay, demonyo. Sabi niya sa demonyo. Hindi totoo po yun. Hindi po kasi lahat ng tao anak ng Diyos. May anak po ng demonyo. O, kayo po ang bumasa. Tingnan niyo po. Ano po sabi? Sige po, lakas po ninyo. Yun po. Sige po, 1, 2, 3. O, di po ba? Ano sabi ni Jesus? Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Ang tanong, bakit po naging anak ng dyablo si Cain? Kasi po si Cain sumusunod sa masasamang espiritu. Alam niyo po, meron po akong pinuntahan sa Tibagan. Ako po ay nag-service sa patay. Alam niyo po, yung pong anak, patay na, sinisisi pa. Alam niyo po, sabi, Pastor, yung anak ko yan, yung anak ko napakatigas ng ulo. Sinabi ko na, wag nang ilabas yung motor. Lasing na lasing, inilabas pa rin, Pastor. Hayon Pastor, inilabas ang motor. Bumangga sa poste, basag ang muka. Ang pinakamasakit, Pastor, dinala pa sa ospital. Umubos ng 300,000 saka namatay. Alam niyo po, pagka po tayo anak ng Diyos, ako naniniwala, tingnan sa akin, walang mapapahama kahit isa rito. Bakit? Sumusunod ka sa tatay mo. O, tanungin mo, sino tatay mo? Hello? So kaya hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. O, tingnan niyo po yung katibayan na tayo anak ng Diyos. O, last po. Ano sabi po dyan? 1, 2, 3. O, ano po sabi? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yun po yung assurance na tayo po ay ligtas kasi anak ka ng Diyos. At pagka anak ka ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Pwede po bang mangyari? Anak ka ng Diyos, ang sinusunod mo yung demonyo? Ngayon, pangalawa po. Ano po yung pangalawa? Tingnan niyo po. Sabi po rito, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pastor, paano akong makasisigurado na yung aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Una, anak ka ng Diyos. Amen po. Ngayon, pag ganiti ginagawa mo, meron kang batayan na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. O, tingnan niyo po. Sabi po rito, kaya lahat po nung nagba-Bible study, lahat ng humahayo, nako, ipagpasalamat niyo sa Diyos. Lahat po nung naglilingkod sa Diyos, ipagpasalamat niyo sa Diyos. O, tingnan niyo po. Pilipos chapter 4 verse 3. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Yung po palang dalawang babaeng ito, mahilig sumama sa hayo. Sino kay babae na yun? Lagi sumasama sa Bible study. Pag may Bible study sa Bintog, kasama. Sa Tibagang, kasama. Sa Rafael, kasama. Kung saan pumunti, kasama. O, tingnan niyo po, sabi, ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po pwede na sinasabi mo, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, nakikita ka sa sabungan. Paano nangyari yun?
Hello? Kayo po. Hindi po pwedeng magiging salungat yung sinasabi ng Bible sa buhay ng tao. Kaya ikaw, may patunay ka. Praise God, ginagawa ko yan. Amen po? O ano pa, tingnan nyo po. Sabi po ng Malakias chapter 3, verse 16 to 17, tingnan nyo po yung mga tao na kung saan ay naglilingkod sa Panginoon. Napakahilig po niyan sa sharing. Wala pong pinag-uusapan niya kundi ang Diyos. Maniwala po kayo kahit abutin ka na maghapon hanggang gabi, ang pag-uusapan nyo ang Diyos. O tingnan nyo po, sabi, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Ang Diyos pala nakikinig pagka nag-uusap kayo. Sino kaya pinag-uusapan? Ang dapat pag-usapan, yung salita ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. O tingnan nyo po, ano sabi dyan? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Kaya ako po naniniwala, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos at ikaw nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ang ginagawa ninyo panlangit. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So kaya sabi pa po rito, tingnan nyo, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Kaya alam nyo po, yung pong paglilingkod sa Diyos, hindi po kailanman mangungutangan ng loob ang Diyos. Meron po bang makapagsasabi rito? Magsasabi siya, ang sasabihin niya, Panginoon, laki ng utang na loob mo sa akin Meron? Wala. Tayo pong mga tao, ang napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos. Amen po. At sabi po rito sa pangatlo, ngayon tingnan niyo po ano sabi ron, may kagalakan siya sa Panginoon. May kagalakan siya sa Panginoon. Ibig sabihin, yung gawain ng Diyos, kahit wala pang sumundo sa Kanya, walang problema. Bakit? Kusa siyang pumupunta. May kagalakan siya. Tingnan niyo po. Sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Tingnan niyo po ito Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Ang Diyos po, hindi po nakikita kailanman, ang sabi dyan. Pero ang sabi, siya'y inibig na ninyo. Tingnan niyo po, hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Tingnan niyo po yung mga ligtas. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Kaya yung pong mga tao na ligtas, alam nyo po, tingin po kayo sa akin, kahit nag-iisa ka, maligaya ka. May mga pagkakataon na bigla kang iiyak sa pagpapasalamat sa Diyos. Yung kasing tunay na ligtas, hello! May kaligayahan sa puso. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tingnan nyo po. Sabi po sa verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Hello? Sige nga, kayo nga po magbasa. Yung pong verse 9. 1, 2, 3. Tingnan nyo po. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Kaya tayo po, pag tayo naglilingkod sa Diyos, tayo may kaligayahan sa Diyos, iyan po yung may magandang patutunguhan. Hindi po iyan nasasayang. Sabi po ni Apostle Paul, 1 Corinto 15:58, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
Kaya tandaan nyo po, ang hindi lang masasayang doon sa ginagawa mo at pinaghihirapan kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po? At ano pa po sabi po rito? Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Tingin nga po kayo sa akin, kung ang isang tao po ay papuntang langit, ano pa ikalulungkot mo kahit na ikay mamatay? Ano pa ang ikalulungkot mo kahit ikay mamatay? Kung ang buhay mo naman ay papuntang langit. Hello? Kaya tandaan niyo po, yung may kagalakan sa Panginoon, hello, iyan po yung mga papuntang langit. Alam niyo po, ang tao, talagang napapansin ko, pag sa buhay na ito, hindi po maiwan-iwan talaga buhay dito. Ako po ay meron po akong pinag-pray sa San Rafael. Pumutok po yung kanyang cancer, stage 4 cancer, pumutok po. Ngayon, binigyan ko po siya ng encouragement. Sabi ko, sister, kung nawawalan ka ng pag-asa dito sa lupa, sabi ko, huwag kang mag-alala. Napakalaki ng pag-asa dun sa kabilang buhay. Kasi kako, si Jesus Christ, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, na-encourage po siya doon. At dito ko po nakita, nung ipinag-pray ko, siya po ay umiiyak. Sabi niya, Pastor, naghihintay na ako ng kamatayan. Kasi sabi po ng doktor, hindi na siya aabot ng 2026. Ngayon, nung ako po'y papauwi na, ako po'y nagmamaneho, naisip ko, ako rin naman naghihintay din ng kamatayan na. Ba't kayo po hindi? Sino hinihintay nyo? Hello? So kaya sa buhay po natin, kung tayo may gagawin sa buhay na ito, hello, piliin na natin na tayo maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. At sa ating pong pagtatapos, sabi po dito, tingnan nyo po, 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yung sumasampalataya daw po kay Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. Paano kung hindi kay Jesus Christ sumasampalataya? Huwag kang mag-alala. Pagka naman maganda puso mo, padadalang ka ng Diyos ng anghel para ipaalam sa iyo kung papaano ka maliligtas. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.